Samahan niyo ako sa isa na namang adventure. Tara't magluto, kumain at gumala. Ako si Jeff and welcome to my channel. Tara, sama ka? Hello guys, today we are going to make a lemon chiffon cake for my daughter's birthday. So this is 1.5 recipe. So this is our ingredients. Meron tayo ditong 340 grams ng cake flour, lemon, no, 1 lemon, tapos meron tayong microplane ang tawag dito sa gadgara na to. So mamaya pag gagamitin na natin siya, tsaka natin siya i-grate itong zest niya or yung pinakabalat niya. So hindi siya advisable kasi na i-grate agad kasi nawawala or natutuyo agad yung parang pinaka-flavor niya kapag inuna mo siyang i-grate. So freshly natin i-grate mamaya ito, okay? Tapos meron tayo ditong 300 grams ng sugar. Meron tayo ditong baking powder 4 and 1/2 teaspoon. Meron tayo ditong vanilla 2 teaspoon. So mapapansin nyo guys bakit lemon pero bakit may vanilla. So para buo siya na masarap siya. Okay? Kaya meron tayo naglalagay talaga tayo ng vanilla. So meron tayo ditong 3/4 teaspoon ng salt. Tapos meron tayo ditong 11 na egg yolk. So mapapansin nyo nakalagay po siya or naka-plastic po siya para hindi po siya ma-dry or magkaroon po ng crust sa ibabaw. So mamaya open natin siya. Okay? Tapos meron tayo ditong this is combination of milk and water. 1 cup ng water and then 1/2 cup ng milk. So I am using whole cream milk. So yun kasi meron dito sa amin. And then we have this oil, 3/4 cup ng oil. So I use canola oil pero mas maganda sana kung corn oil ang gagamitin. Huwag gumamit ng coconut oil para hindi magaspang ang cake. So for our mirang naman, I have here 11 egg whites, 3/4 teaspoon ng cream of tartar, tapos meron tayo ditong 150 grams ng sugar. Okay, so let's start. So before we start, dapat nakapag-preheat na rin tayo ng oven na at least 20 to 30 minutes bago tayo mag-mix ng ating mga ingredients for the cake. So ayan, nasa 250 degrees na siya. So we are aiming for 350 degrees Fahrenheit. First, let's start the butter. So itong unang gagawin natin before the meringue. So lagyan natin yung ating 11 na egg yolk sa milk. So make sure na itong wet ingredients natin is mahalong mabuti. Okay? Para maiwasan natin yung uneven na leavening or pag-angat ng ating cake. Susunod natin yung oil. So wet and dry ingredients lang po. Yung vanilla pwede na natin ilagay kasi nga wet ingredients din ng vanilla. Vanilla extra. Okay. So make sure to mix it properly. Tapos dito na natin din ilalagay yung ating lemon zest. Ayan. So dito natin siya ilalagay. Para ma-cover up na rin siya ng oil para hindi na rin tumakas yung amoy ng ating lemon. So make sure to use the microplane. Meron namang nabibili na grater na yung ordinary pero manipis, no? Ay ini-aim kasi natin dito yung yellow na talagang balat lang talaga. Wala yung kulay puti kasi medyo mapait yun. So ito nabili ko to guys sa sa supermarket. Sa Landmark. Yan, sa Landmark. Sa Trinoma. So yan. Kapasin nyo yung mga puti-puti. Hindi natin dapat sinasama yan. So kaya ko siya nilalagay dito para po ma-cover up na agad or hindi na ma-expose sa oxygen yung lemon zest natin para hindi mag-evaporate or mawala yung amoy niya. Ayan.
So yan, naka-cover na siya ng oil ngayon. Okay, meron pa. Sayang. Then we're gonna mix this. And then, syempre, kailangan natin ng kalahating lemon juice. No? Hindi natin dapat lahatin yung lemon juice kasi aasim yung cake natin. Kaya talaga. So, kalahati lang. Or as much as possible nga, parang 1 tablespoon lang dapat. Okay? So, halo natin siya dito sa liquid. So, lahat ng liquid ay paghaluin natin. Okay? Again, mix properly. Then, set aside muna natin. And then, let's have naman our dry ingredients, no? So, dry ingredients natin, lahat ng dry pagsasama-samahin. Salt. We have this baking powder. Habang mini-mix din. And then we have the sugar. So, make sure to mix it properly again. Sa baking, mahalaga talaga yung mixing method. Kaya kailangan nyo muna yung pag-aralan natin. Mga mixing techniques, no? Mixing, tsaka beating, yan, importante yan sa baking. Okay. Okay. So, pwede natin ilagay yung ating wet ingredients. Ayan. So, ito yung butter natin for the cake. Just mix it gently. So don't worry, low gluten naman content ng ating cake flour, kaya hindi po siya mapoproduce ng gluten or titigas ang ating cake. No? Okay, bango na niya. So let's set aside. Tapos ito naman tayo sa meringue natin. I don't know if you can see this properly. So let's start the beating. Saka natin lalagay yung cream of tartar. Saka natin nilalagay yung ating sugar. So gradually lang, no? Yung iba nilalagay na nila agad, pwede rin naman. Pero mas maganda kasi yung old procedure, no? Napansin ko kasi mabilis nagdi-deflate yung mga yung meringue kapag inuna or hinalo na agad yung sugar. So hanggang soft peak, no? Soft peak stage. Okay, soft peak stage. So paano natin malalaman? Ayan. Medyo stiff na nga siya eh. Pero okay na yun. Pero dapat naka-bend yung pinaka-tip niya. Ito. Tapos, ito naman, pa-fold natin dito sa ating butter. So, using the warwis lang, dahan-dahan. Tapos po.
Pag wala na masyadong puti or yung ating merang, pwede na idagdag. So parang dalawang batch yung ating ilagay na merang. Huwag ilalahat agad. So using the Warwick ulit. So pag sinabi kasi folding, talaga iba ginagamit nila spatula. Pero sa chiffon cake kasi, ang original talaga niyan kasi kamay. Ginaganon talaga yan. So ako naman, ayoko naman magkamay. So I'm using the Warwick na lang. Pero dapat dahan-dahan lang, no? Huwag mabilis. And then, lastly, gagamit na tayo ng spatula. Okay. Diretso na natin ito sa ating mga pans. Make sure to fill out 3/4 lang ng pan. Huwag pupunuin dahil aangat. Baka umapaw lang, sayang. So makapansin nyo, wala pala tong liner, no? Wala ring oil, walang liner. Kasi para mag-cling or dumikit yung ating chiffon sa gilid tsaka sa bottom. Dahil after natin i-bake to, tataob natin siya to cool down. So kapag nilagyan mo ng cling wrap, or na cling wrap tuloy, ng parchment paper or ng oil, pwede siyang bumaksak. Again, 3/4 lang po. Huwag pong ito lang pala, no? For the 1 1/2 recipe, akala ko kasi 2/6. Pero talaga ito lang yung kailangan ko talaga din. Itong tatlong to. 6/3, 7/3, tsaka 10/3 na cake pan. Okay? So, lagyan na natin sa oven to agad, no? Hindi na siya dapat pinapatagal sa labas. So, lagyan na natin sa oven. Huwag lang patagalin niya. Make sure the oven at 350 degrees Fahrenheit. So, bibake natin siya. Check natin siya by 30 minutes. Actually, 40 to 50 minutes yung baking time niya. Pero, check natin siya within 30 minutes. Okay guys, so ito na yung ating na pa-cool down or na palamig na ng mga cake, no? Ayan. Okay. So reserve natin to air na to kasi mamaya dyan din natin siya tataob bago natin siya hatiin. So paano ko siya kukunin sa pan? Mag-run lang ng knife sa gilid. Make sure na-reach nyo yung knife ng bottom, ha? Tapos ito ginagawa ko. Finish the knife also. Para i-press ng konti. Parang ganyan ginagawa ko. Pinipress ng konti. Para makuha lahat ng side. Kasi nga diba hindi natin nilagyan ng tag dito.
ng parchment paper or grisum bottom. So nakadikit talaga siya. So the reason why, kasi nga kapag pag tinaob natin siya, para hindi siya mag-deflate. So okay na. Tada! Does it taste? Yeah.